80 taon na ang nakalipas. Biglang bumalik ang espiritu sa buong mundo. Dumagsa ang mga demonyo sa lipunan ng tao, at upang labanan sila. Sinimulan ng sangkatauhan ang panahon ng pagkultiba. Ngunit huli na ang lahat. Inilunsad ng mga demonyo ang panghuling atake, at 80 taon mamaya, sa buong mundo, si Li Linghe na lang ang natira. Ang huling makapangyarihan sa tunay na kaharian ng immortal. Sangkatauhan sumugod. Li Linghe, ang huling nakaligtas. Kung bibigyan ka ulit ng pagkakataong magsimula ulit, mananalo kaya ang sangkatauhan? Mananalo tayo. Bumalik ako 3 araw bago magsimula ang lahat. Opisyal na hinirang na ako na matandang ginubilang. Bagong presidente ng Longteng Group, simula ngayon, lahat ng pag-ari mo ay akin na, umalis ka. Kuya, naniniwala ka ba sa pagwawakas ng mundo? Ano, pagwawakas ng mundo? Nagpapanggap ka na naman ba ng pagiging baliw? Sa nakaraang buhay, ganyan ka rin noon. Akala mo nagpapanggap lang ako dahil hindi ko kayang tanggapin ang mga pangyayari at maging. Sinabi mo pa na kung magkakaroon ng pagwawakas ng mundo, hindi mo ako tutulungan. Ngunit nang dumagsa ang mga demonyo. Ikaw ang laging nakatayo sa harap ko, pinoprotektahan ako. At dahil doon, nakaligtas ako hanggang sa huli. Ano ba ang sinasabi mo? Seryoso ka bang nababaliw? Kuya, sa totoo lang, ayaw ko sa'yo dahil palagi kong naisip na lahat ng bagay ay kailangan mong pagagawan at paglabanan sa akin. Ngunit nang maglaon, nalaman kong mali ako. Lagi mo akong pinoprotektahan, inako mo ang lahat ng mga panlilinlang. At ang mga pag-atake sa akin. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kuya, sa buhay na ito, huwag na tayong mag-agawan, okay lang ba? Ano man ang gusto mo, may bibigay ko sa'yo. Dahil ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo? Tama. Wala nang oras para magpaliwanag. I-freeze agad ang lahat ng proyekto ng grupo. Kunin ang pinakamalaking cash flow, gamitin ang lahat ng koneksyon at mapagkukunan. Para bumili ng Jade, 3 araw mamaya ay babalik ang espiritu. 1 taon mamaya ay bubuksan ang pinto ng libu-libong demonyo at ang tanging pag-asa upang mabuhay ay ang magkultiba. Sa buhay na ito, sisimulan ko ng 10 taon nang mas maaga ang panahon ng pagkultiba. Ano ba ang sinusulat mo? Sa nakaraang buhay, nangyari ang pagbabalik ng espiritu sa hating gabi makalipas ang 3 araw. Lumitaw sa kalangitan ang malaking kababalaghan na tinatawag na 5 bundok. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mga kultibador. Noong una ay walang mga paraan ng pagkultiba. Kaya ang lahat ay tumutok sa pagnanakaw ng mga mapagkukunan. Nagkaroon ng malupit na 10 taong digmaan, maraming namatay at nasugatan. At sa loob ng 10 taon, ang mga halimaw ay nagtago at nagpahinga at biglang lumitaw. 3 tunay na immortal ang nakaramdam ng panganib at umalis mula sa malalim na bahagi ng Kining Mountains. Inanunsyo nila ang mga pamamaraan ng pagsasanay, pero huli na noon. Kuya, maniwala ka sa akin, pag-aralan mong mabuti ang pamamaraang ito pag uwi mo. Sundin mo ito. Ito lang ang pag-asa para mabuhay. Tama na. Huwag kang mag-eksena. Ayoko nang makakita ng mga bagay na hindi makatotohanan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Lumabas ka sa opisina ko. Hindi ako nagbibiro. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mundo. Ang Jade, dahil sa pag-aalaga ng espiritual na enerhiya, magiging spirit stone. Sa simula, 3 beses ang halaga. Pagkalipas ng 1 araw, 10 beses. Pagkatapos, hindi na ito mabibili. Makinig ka sa akin, mag-ipon ka ng maraming Jade. Malaking tulong ito sa hinaharap. Hey! Walang maniniwala sa mga sinasabi ko ngayon. Pero okay lang. Ang gusto ko lang ay maikalat ang mensahe. Pagkalipas ng 3 araw, darating ang mga pambihirang pangyayari. Sa sandaling yun, patutunayan ng katotohanan ang lahat. Ginoong Chen. May email na dumating kanina. Nabipas ang aming blocker. Direkta itong ipinadala sa kumpanya namin at may mga kakaibang sinabi. Tingnan ninyo. Ipakita mo sa akin. Ano ba ang sinasabi nito? Pagbabalik ng espiritual na enerhiya, paglipat ng 5 bundok. Sino ba itong si Li Linghe? Si Li Linghe. Taga Jiang Chengli family siya. Ngayon, siya ang presidente ng Longteng Group. Isang sira-ulo.
ginawang presidente ng grupo. Sa tingin ko, malapit nang bumagsak ang Lee family. Sa hinaharap, huwag niyo nang ipakita sa akin ang ganitong mga bagay. Opo. Sa buhay na ito, tatapusin ko ang walang saysay na kaguluhang ito. Pangunahan ko ang buong sangkatauhan at mas maagang simulan ang panahon ng pagsasanay. Kailangan kong mag-isip ng plano. Sa nakaraang buhay, nalaman ng lahat na ang pagbabago ng Jade ay nakakatulong sa pagsasanay. Kaya naging pinakamahalagang mapag-uunan para sa pagsasanay ang Jade. Ang pinakamahalaga ngayon ay bumili ng Jade. Gastusan ang lahat. Gaano karami? Gusto kong bumili ng Jade. Hindi yung tapos na, kundi yung mga basura o scrap. Pati yung mga scrap na hindi magagamit sa alahas, gusto ko rin. Gaano karami ang stock mo? Ang tinutukoy po ba ni Geely ay raw stone? Meron po. Mayroon akong hindi bababa sa 5 bilyong halaga ng stock. Depende kung gaano karami ang kailangan ninyo. 4 na bilyon. Ibigay mo lahat sa akin. Geely, ano po ang sinabi ninyo? Gusto kong mag-sweet ng mga paninda sa buong mundo. 300 bilyon, pambili sa buong mundo. 4 na po bilyon lang itong deposito, mababayaran ngayon. Susunod pa ang 300 bilyon, mabibigay ko rin ngayon. Pero, ganyan karami ba ang stock mo? Hahaha, huwag kang mag-alala, Boss Lee. Lahat ng Jade Corporation sa mundo, may partnership kami. Kahit 100 milyong toneladang dagdag, makukuha ko. Sige, isa lang ang hiling ko sa loob ng 2 araw. Dapat matanggap ko ang stock. Ano? Dalawang araw lang, Boss Lee, basta bayaran. Sa loob ng 2 araw ay de-deliver, ako mismo ang hahawa. Magsimula na, magtipon lahat. Pagkalipas ng 1 taon, magiging walang kwentang papel ang perang ito. Ang Jade ay naglalabas ng espiritual na enerhiya, tumutulong sa pag-cultivate. Ito ang pag-asa ng lahat at pundasyon ng pagbubukas ng panahon ng cultivation. Pero ngayon, kulang pa rin ang 5 bilyong spirit stone na ito. Hoy! Magpapakalagay ako ng sangla sa ari-arian. Ano? Mataas ang presyo sa pagbili ng basuang Jade. Meron, syempre meron, ilan ba kailangan mo? Ano? 20 bilyon? Ilan? Gagastos ng 20 bilyon para bumili ng scrap na Jade at basurang raw stone. Anong klaseng hiling ito? Sigurado ka bang hindi biro? Kumita ng 20 bilyon sa basura? Tatanggapin ko ito. Bumalik tayo sa minahan, walang problema, kulang ako sa lahat. Pero hindi sa scrap na Jade at basurang raw stone. Sa loob ng 2 araw, siguradong ay de-deliver. Yaman na. Anong nangyayari? May baliw dito. Bumibili ng scrap na Jade at basurang raw stone na mataas ang presyo. Lahat. Dalhin ninyo ang mga basurang stock sa inyong warehouse. Lahat ng basurang bato na may sira. May crack, walang pattern, buo man o durugin. Bibilhin lahat ng pakilo. Ano? Boss Lee, narito ka. Gaano kalaki ang isasangla? Isasangla ko ang lahat ng industriya at equity ng pamilya Lee. Patunay na ari-arian, lahat isasangla. Hanggang sa makaya, ang interes, hindi importante. Boss Lee, hindi ka ba nagbibiro? Para ba akong taong nagbibiro? Hindi. Isasangla ko ang buong pamilya Lee. Bigyan mo ako ng appraisal ngayon na. Sige, apruhan ko ang buong pamilya Lee. Lahat ng ari-arian. Tinatayang 40 bilyon, lahat isasangla. Hindi na kailangang isaalang-alang ang reputasyon sa pagsusuri ng panganib, pagbaba ng halaga ng ari-arian at iba pang sitwasyon. Huwag nang magsagawa ng pagsusuri sa panganib. 40 bilyon, asikasuhin na ang papeles. Naiintindihan ko. Oo pala, gusto kong makarating ang pera ngayong gabi. Walang problema, di ba? Huwag kang mag-alala, Geely. Haha. Isinugal ko na ang lahat ng Lee family. Pagkatapos ngayong gabi, ang buong Lee family ay mawawala ng lahat, wala nang babalikan. Tatay, kuya, huwag niyo akong sisihin. Makikilala niyo sa loob ng 3 araw kung bakit ko ginawa ito. Para lang kayong protektahan. Bago mangyari yon, kailangan kong magmadali sa pagsasanay. Ang hangarin ay nagpapainit sa Danshan, tumatago sa Jiaji, bumabagtas sa Yuzen, pumapasok sa Niwan.
Parang pag-agos ng alon, parang pagbomba, unti-unti at tuloy-tuloy, bumababa ang ambrosya. Dumadaan sa Chonglo, bumabalik sa Zifu, bumabagsak sa Huangping, paulit-ulit. Dumadaloy mula sa gitna. Ha, Tulad yan ang inaasahan ko, bago pa man magsimula ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. At dumating ang mga kababalaghan. mayroon ng espiritual na enerhiya sa mundong ito. Ngunit, Kumpara sa pagkatapos ng pagbabalik, mas manipis ito, ngunit sapat para sa aking pagsasanay sa simula. kailangan kong magtatag ng pundasyon at lampasan ang pangalawang antas sa loob ng 3 araw. Pagkatapos lamang malampasan ang pangalawang antas, magkakaroon ako ng kapangyarihang lampas sa karaniwan. Sa gayon, ang aking mga salita Ay magkakaroon ng higit na kapanipaniwala. Sa kabuuan, ang kabuuang kita ng Longteng Group para sa quarter na ito ay umabot sa bagong record. Sapat ang cash flow upang suportahan ang susunod na yugto ng estratehikong pagpapalawa. Naniniwala ako na mas magagawa mo kaysa kay Li Linghe. Susunod, ang proyekto sa South America ay ipagkakatiwala sa ay naku, hindi maganda, hindi maganda. Panginoon, ang pondo sa account ng Longteng Group ay nawala. Ano? Lahat ng account ng Longteng Group. Ang mga pondong pampatalbog, mahigit 5 bilyon. Lahat ay inilipat. Halos nawalan na ng laman ang mga libro. Paano nangyari iyon? Sino ang gumawa? Ito ay sa pamamagitan ng pahintulot ng dating Pangulo, si Li Linghe. Sa ngayon, ang pahintulot ay maaari lamang masubaybayan patungo sa isang kumpanya ng pagmimina ng jade na pinangalanan, Huan Yu Jade. Ang daloy ng pondo ay patungo sa mga pangunahing grupo ng pagkuha ng mina sa buong mundo. Lahat ay ginamit upang bumili ng jade. Jade? Hayop. Hayop talaga. Nasaan na ang walang utang na loob na anak na iyon? Dalhin ninyo siya rito. Hinanap na namin siya. Siya ay nawala. Ano? Si Li Linghe ay hindi tao. Inanggal ko lang naman siya bilang pangulo. Paano niya naitulak ang sarili na ipagkanulo ang pamilya? At sirain ng buong puso ang Longteng Group. Hayop. Kahit na magwala pa, hindi naman gagawin ang ganitong bagay na makakasira sa interes ng pamilya. May dahilan siguro dito. Sandali, yung mga bato. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mundo. Ang mga jade, kapag tinamaan ng espiritu, nagiging spirit stone. Sundin mo ako. Mag-ipon ka ng maraming jade. Malaking tulong ito sa hinaharap. Totoo pala, bumili siya ng jade. Hindi biro. Hindi na pwedeng makasaya ng oras. Tawagan mo agad si Li Linghe. Hanapin muna natin siya, tapos mag-isip tayo ng paan. Makipag-ugnayan tayo sa Universal Jade Group. Tingnan natin kung pwedeng itigil ang partnership at bawiin ang puhunan. 5 bilyon yon. Anong silbi ng pagtawag? Hindi natin alam kung nasaan siya. Nasira na ang lahat. Tama na ang away. 5 bilyon man yan, jade naman ang binili. Balang araw, ibebenta na lang natin yan. Baka may mga high quality jade pa dyan, tulad ng Imperial Green Jade. Baka kumita pa tayo pag nabenta. Sa ngayon, yan na lang ang magagawa natin. Matalino ang puno ng pamilya. Sage, papos na yan. Ang mahalaga ngayon ay hanapin agad si Li Linghe. Lahat, hanapin ninyo siya. Kahit hukayin ninyo ang lupa, hanapin ninyo siya. Opo, opo. Ha 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 ha. Ay, ito pala ang bahay ni Li Linghe? Mabuti. Kayo, sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Ako si Wang Yufu, may-ari ng Qian Trust. Nandito kami para isagawa ang foreclosure. Kahapon ng hapon, pumunta si Li Linghe sa aming kumpanya. Isinangla niya ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng inyong pamilyang Li. Pati na ang equity at mga lupa. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo, isinangla ni Li Linghe? Ano ang isinangla? Hindi pa ninyo alam? Si Li Linghe. Isinangla niya ang buong pamilyang Li sa akin. Umutang siya ng 40 bilyon. Ilan? 40 bilyon? Nandito ang mortgage contract, notary public certificate, at video. Kumpleto talaga. Hayop na Li Linghe yan. Paano niya nagawa? Isinangla ang buong pamilyang Li. Nababaliw na ba siya? Pa saan niya kailangan ang napakalaking perang yon? Boss Wang, si Li Linghe. Saan niya dinala ang 40 bilyon? Alam mo ba? Hindi kaya bumili siya ng jade. Bumili nga siya ng jade. Umutang siya sa akin ng 40 bilyon. Akala ko may malaking plano ang pamilyang Li. Ay, hindi ko inaasahan. Bumili lang pala siya ng jade. At basura pa ang binili. Mga scrap. Hahaha. Nakakatawa talaga. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo, ginastos niya ang 40 bilyon. Sa mga scrap at basura? Hindi pa ninyo alam? Ahahahaha.
Ginastos ang 40 bilyon. Bumili ng basura lahat? Talagang ang pamilya Lee, kakaiba kayo. Walang katulad. Ahahaha. Namatay ako sa katatawa. Nabaliw si Lilinghi. Nabaliw siya. 40 bilyon para sa isang tambak ng kalat. Gusto niya tayong lipulin, pamilya Lee. Li Haotsuan. May alam ka ba? Li Linghi. Ikaw ang huling nakita niya. Ano ang sinabi sa'yo? Bakit niya ginawa ito? Sinabi niya. Kahapon. Bigla niyang sinabing magwawakas na ang mundo. Binigyan niya ako ng manual. Mag-practice daw ako. Tapos, sa 3 araw, tataas daw ang presyo ng jede. Mag-stock daw ako agad. May malaking gagamitin daw. Akala ko, nababaliw lang siya. Hindi ko inakalang gagawin niya talaga. Ito, anak ng tupa. Sumpa. Ang daang taong pundasyon ng pamilya Lee, nasira lahat. Sa kamay ng hayop na ito. Tapos na. Lahat tapos na. Sinabi niyang tataas ang JED kaya nag-mortgage. Pero ang resulta, lahat ng pera, 40 bilyon, ginamit niya para bumili ng JED. Mga basura lang pala. Ito. Nabaliw na ba siya? Binato ng kabayo ang utak niya. Aray, namamatay ako sa katatawa. Magwawakas na ang mundo. Bilisan nyo. Hanapin nyo si Li Linghi. Dalhin niya kayong mag-practice. Nga pala. Lumayas kayo. Mula ngayon, akin na ang bahay na ito. Ahahaha. Aray, Pangulo, Kuya, hindi pwede. Ang ancestral house na ito. Ang pundasyon ng pamilya Lee. Hindi natin ito pwedeng mawala. Pekito. Aray, ang ganda. Aray. Kopya ito ng kontrata. Walang kwenta ang paggupit mo. Gaya nito. Maami pa akong kopya. Hayop na Liling. Sinira niya tayo. Aray, tama na. Nasabi na namin ang lahat. Kayo. Kung may tanong pa kayo, kausapin niyo si Li Linghi. Palayasin silang lahat. Nga pala. Walang pwedeng dalhin. Kahit ang mga suot. At alahas. Iwan lahat. Ano ang ginagawa nyo? Daang taong pamilya Lee, nasira ng isang suwail na anak. Nakaabot na ako sa first grade. Ang bilis ng pag-unlad ko. Mas mabilis talaga kaysa sa nakaraan. Nagsimula akong mag-cultivate ng huli sa nakaraang buhay nang dumating ang mga demonyo. Wala pa akong sapat na lakas. Nabuhay ako hanggang sa huli dahil sa pangangalaga ng pamilya Lee. Nang salakayin ng libu-libong lobong demonyo ang pinto ng mga Lee, si Lolo. Ang humarap para sa amin. Pagkatapos, sina Tio at siya. At si Kuya, lumaban ng 3 araw at gabi. Para maprotektahan ako hanggang sa maging tunay na immortal. Sa nakaraang buhay. Lahat sila ay nag-alaga sa akin. Sa buhay na ito, ako naman ang mag-aalaga sa buong pamilya Lee. Hoy, Boss Lee, dumating na ang unang batch ng jade. Saan namin ito i-deliver? I deliver niyo sa warehouse sa South Suburb. Kapag kumpleto na lahat ng kargamento, babayaran ko ang balanse. Sigsig. Hahaha. May kutob ako sa isang araw pa. Makaka-breakthrough na ako sa second rank. Sakto bago magsimula ang pag-agos ng spiritual energy. Hahaha. Ang saap. Hindi ko inakala. Nasa paghahatid lang ng basura, umita na ako ng ganito. Tulad nito, mga tangang mayaman, sana dumami pa kayo. Hahaha. Bilisan nyo, mag-ipon kayo, maami pang dating na kargamento. Pagkatapos nito, may 12 ng biyahe pa. Bilisan. Oy, Boss Liu. Hahaha. Si Boss Liu mismo ang sumali. Nag-avail ka rin ba ng malaking order ng pamilya Lee? Naman, nang mabalitaan ko, may tangang nagbabayad ng mataas para sa basura. Hindi na ako nag-atubili. Dumating agad ako. Congratulations, Boss Liu. Nakakuha ka ng bilyon-bilyong kontrata. Salamat din. Pero sa bagay na ito, dapat tayong magpasalamat kay Boss Lee. Binigyan niya tayo ng pagkakatao. Kumita ng walang hirap. Tama ka.
Dapat talaga tayong magpasalamat kay Boss Lee. Hahaha. Mga walang kwenta. Walang kwentang pag-agos ng spiritual energy at pagtatapos ng mundo. Isang panaginip lang. Winasak ang daan-daang taong pundasyon ng aming pamilya Lee. Ilang bises ko na siyang tinawagan, hindi niya sinasagot. Hanapin. Hanapin ninyo siya. Kahit baliktarin ninyo ang lungsod ng Haicheng. Hanapin ninyo siya. Bilisan ninyo. Opo. Hahanapin ko rin siya. Seg. Bakit mo ginawa ito? Totoo bang may cultivation sa mundong ito? Kuya, maniwala ka sa akin. Pag-aralan mo ng mabuti ang cultivation method na ito, sundan mo. Ito lang ang pag-asa para mabuhay. Sig, susubukan kong pag-aralan kung totoo ang cultivation method na ito. Pagsamahin, umiinit ang dansyan. Pasiglahin ang tunay na yang, daanan ang WL, tumagos sa Jiaji, lampasan ang Yuzhen, ibuhos sa Niwan. Parang alon, parang bomba, dumadaloy ng mahinay, bumababa ang Ambrosia. Tumawid sa mga tor, bumalik sa banal na palasyo. Bumagsak sa palasyo ng emperador, umikot ng walang hanggan, ang ilog sa langit ay walang katapusan. Ako ay nasa gitna ng agos. Naku naman. Anong nangyayari? Yung kanina, yun ba ang espiritual na lakas? Bakit hindi pa natin nakikita? Makikita kaya ni Ginoo ang lugar. Hinahanap na namin lahat. Wala talaga, isang gabi lang. Saan siya pupunta? Isipin nyo ng mabuti. Ano pang lugar ang hindi natin hinahanap? May bundok sa likod na hindi hinahanap. Kaya maghanap ka agad, kahit baliktarin mo ang bundok. Hanapin siya, maghanap na. Anong hinihintay nyo? Huwag kang mag-alala, kapatid, si Hao Chuan doon. Wala pang balita, baka mamaya. Dadalhin niya si Linghi pabalik. Nagtagumpay ba ako? Nagtagumpay talaga ako, ang pagsasanay. Totoo ang pagsasanay, mayroon talagang ganito sa mundo, ang pagsasanay. Totoo lahat ng sinabi ni Lilinghi. Ibig sabihin, Nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, ganito ka rin. Ikaw ang paulit-ulit na humaharang sa harap ko, pinoprotektahan ako. Pinabuhay mo ako hanggang sa huli. Pagkatapos ng 3 taon, muling bubuhay ang espiritu. Pagkatapos ng 1 taon, magbubukas ang pintuan ng libu-libong demonyo. Ang tanging pag-asa para mabuhay ay ang pagsasanay. talagang muling nabuhay mula sa nakaraang buhay. Magbabago talaga ang mundo, sasalakay ang mga demonyo. Wakas. Lilinghi. Ang bilis ko. Pangalawang antas na. Tulad ng inaasahan ko, bago muling bumuhay ang espiritu. Umabot sa pangalawang antas, oras na para bumalik. Alarma, hindi kilalang trajectory ng mataas na enerhiya. Tumagos sa sinturo ng planeta ng Mars. Anong nangyayari? Bumagsak sa Earth Station Chief. Lampas sa kritikal na halaga. Ano? Satellite. Kunin agad ang satellite image. May nangyari, bilisan, mag-ulat agad.
Lilinghi. Walang hiya, bumalik ka pa. Binibenta mo pa ang aklat ng ninuno. Ngayon kung hindi mo ako bigyan ng makatwirang paliwanag, papatayin kita. Tingnan mo, anong ginawa mo sa ating lahat. Bakit mo ginawa ito? 40 bilyon para sa isang grupo ng sirang bato. Nababaliw ka na ba? Mawasak ang pamilya Lee dahil sa'yo. Tay, mga kasama, ang tagal nating hindi nagkita. Ano ba ang problema mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Tay, alam mo ba? Bayani ka ng pamilya Lee. Noong nakaraan, libu-libong halimaw ang sumalakay sa pamilya Lee. Ikaw lang ang humarap sa kanila para sa amin. Binigyan mo kami ng oras para tumakas. Ikaw ang unang bayani ng pamilya Lee, Tay. Tama na. Anong nakaraan? Anong halimaw? Gagawa-gawa ka lang ng kwento? Huwag kang magpanggap. Sa nakaraang buhay, ikaw ang ayaw na ayaw ko sa pamilya. Palagi mo akong inaapi, pati lihim na binabalak. Sinira mo ang proyekto at maraming babae. Ang kalokohan mo sa labas. Akala ko, isa kang makasarili. At tuso, Kalokohan yan. Mahal, wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka. pero nagkamali ako. Iba ka pala sa inakala ko. Nang namatay ang tatay ko, ikaw, Tito, ang tumayong ama namin. Tinuruan mo kami gumawa ng armas, humingi ng tulong, at Alagaan ang sarili. sa huli para iligtas kami. Ginawa mo ang parehong pagpili ng tatay ko. Zhengfi. Umalis ka na. Zhengfi. Tito, bayani ka rin ng pamilya Lee. Siguradong baliw ka na talaga. Ano ba ang gagawin mo? At ikaw, Tia, kahit mahina at takot sa kamatayan. At madamot. Nang napalibutan kami ng halimaw noon, ikaw ang sumugod parang nababaliw. Pumatay ng daan-daang halimaw kaya nakaligtas kami. Sa kamatayan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong halimaw? Baliw ka na ba? Tama na. Kalokohan lahat yan. Sige, ibigay mo na ang pera. Ibalik ang pamilya Lee, bilisan mo. Alam kong hindi nyo pa maintindihan ang sinasabi ko. Pero okay lang, patutunayan ko sa inyo. Ang pagbabalik ng espiritu ay malapit nang mangyari. Nababaliw ka pa rin, para kang nawawala sa sarili. Tingnan mo kung hindi kita magigising. Bakit hindi ka umiwas? Dahil sa nakaraang buhay. May utang akong isang buhay sa inyong lahat. Lilinghi. Lolo, Tio, Tia, totoo ito. Lahat ng sinabi ni Lilinghi ay totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit pati ikaw, sumasabay ka sa kalokohan niya? Hindi ako nagloloko, totoo ito. Sinunod ko ang cultivation method na ibinigay ni Lilinghi at talagang nagtagumpay ako. Tingnan nyo kung hindi kayo naniniwala. Bakit kumikinang ang kamay mo? Ito ay spiritual power. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-cultivate. Kuya, naaalala mo ba? Ang sinabi ko sa'yo, sa hating gabi, 3 araw mula ngayon, magsisimula ang spiritual energy resurgence. Nagkaroon ng mga pangyayari. Magsisimula na ba? Anong kakaibang pangyayari? Ang pangyayari ay tinatawag na paglipat ng 5 dakilang bundok. Saan ka pupunta? Tumigil ka. Tara, puntahan din natin. Ano ba talaga ang gagawin nyo? 10. Siyam. Paglipat ng 5 dakilang bundok. Ano iyon? 7, 6. Nagbibiro ka ba? Paano mangyayari ang ganoong bagay? Hautsuan, bakit sumasama ka rin sa kanya? Nagbabaliw-baliw?
Ano yon? Ano ba iyon? Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Darating na ba? Ang 4 na dagat ay maglilipat ng bundok, ang 5 dakila'y makikinig. Pagsupil sa masasama, ang sansinukob ay magiging malinis. Ang spiritual energy resurgence ay nagsimula na. Bundok. May bundok sa langit. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Ang silangang bundok ay sumasaludo sa langit, ang hangin ay malakas, ang dagat ng ulap ay bumubulusok na parang telang lambong. Narito ang silangang dakilang bundok, ang bundok tay. Ang kanlurang bundok ay may libu-libong talampakang talim, parang pinutol na jade. Ang tabak ay humihila ng kidlat, pumuputol sa anyo ng bundok. Narito ang kanlurang dakilang bundok, ang bundok hua. Ang timog bundok ay may usok at liwanag na nagpapataba sa berdeng taluktok. Ang lagaslas ng mga puno ng pino ay kumikilos ng palihim, nag-aalaga ng bakas ng espiritu. Ipakilala ang Nanyu Hengshan. Biyut Swanming nagtatago sa Foggy Abyss, 2 malamig na lawa nagsasara ng buwan, anino sumasayaw. Ipakilala ang Biyu Hengshan. Zhongyu Tianzhong nagtatago ng malaking misteryo. 10,000 taon masamang hangin nilinis ang sansinukob, ipakilala ang Zhongyu Songshan. Ginoong Chen. Ginoong Chen, ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari? Lindol ba ito mabilis lumikas? Hindi lindol, Ginoong Chen, bundok, may 5 bundok. Mula sa langit lumipad pababa, ano dadalhin kita tingnan? Ano itong sitwasyon, espehong osis ba? Bundok, nakita mo ba? Nakita ko ng sariling mga mata. 5 bundok. Mula sa 5 magkakaibang direksyon ng langit lumipad papunta, Ginoong Chen. Parang 5 bundok ng Yui na anino. 5 bundok ng Yu. Napaka-pamilyar. Ano ba ang nakasulat dito? Espiritual na enerhiya, muling pagbabangon, 5 bundok ng Yu, paglipat ng bundok. Sino ba itong si Li Linghi? Si Li Linghi siya, ay mula sa pamilyang Li ng Jiangcheng. Ngayon ay pangulo sa Longteng Group. Nga si Li Linghi. Sa email ni Li Linghi sinabi, 3 araw mamayang mangyayari ang kakaibang pangyayari. 5 bundok ng Yu, paglipat ng bundok. Kaya nga ba talagang paggising ng espiritual na ugat? Email, kunin mo ang email, ipakita mo sa akin. Ano pa ang sinabi doon? Espiritual na enerhiya, muling pagbabangon. 5 bundok ng Yu, paglipat ng bundok, ay kumakatawan sa espiritual na enerhiya, muling pagbabangon. Kung totoo ito ang mga sinabi sa email pagkatapos, kaya nga ba totoo rin? Halo, Ginoong Chen, ako ay mula sa Great Sia Universe Monitoring Station. Station Head Li Bingchen. Kanina lang 2 minuto, nakalipas sa kalawakan mayroong isa. Napakalakas na liwanag na enerhiya, tumama sa mundo, ang punto ng pagbagsak ay gitna ng taklamakan desert pagkatapos ng pagbangga. Mayroong isang alon ng enerhiya na kumakalat sa buong mundo. Saklaw ng radyasyon, inaasahan na 0 minuto masasakop ang buong mundo. Ano ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang magiging epekto ng epekto? Hindi alam. Hindi namin matukoy ang enerhiya na anyo ng liwanag na iyon. Ano ba talaga ang material nito? Alam lang namin ayon sa aming kasalukuyan. Kalkulasyon ng lakas ng enerhiya kapag ang kumpol ng liwanag na enerhiya. Nasa mapanirang pagsabog na estado ang kapangyarihan, sapat upang sirain ang buong mundo. Hindi naman, Ginoong Chen, ayon sa kanyang email. Pagkatapos ng 5 bundok ng Yu, paglipat ng bundok ay taklamakan desert. Ulan din na malakas. Tama ang sinabi mo, tingnan ko. Disyerto, halo, kanina mo sinabi kung aling disyerto. Taklamakan desert, agad niyong i-activate ang satellite. Bantayan ang lahat ng abnormalidad sa paligid ng Taklamakan desert. Kapag may nakita, agad-agad na ipaalam sa akin. Ipaalam agad sa Weather Bureau para suriin nila ang lagay ng panahon sa Taklamakan desert. Anumang mahanap, sabihin agad sa akin. Opo, sandali. Alamin din ang eksaktong lokasyon ni Li Linghi. Gusto ko siyang makausap ng haapan. Naiintindihan. Li Linghi, sino ka talaga? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Ang paglipat ng 5 Sacred Mountains ay nangyari na. Ang disyerto na magiging oasis, mangyayari rin kaya? Kung totoo ang lahat ng ito, pagkatapos ng 1 taon, magkakagulo ang mga demonyo.
Kanina lang. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Kahit panoorin ulit, nakakagulat pa rin. Nang lumitaw ang pangitain ng nakaraan, lahat ay nag-akala. Ito ay tanda ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Pero mali. Anong ibig sabihin? Hindi mo ba sinabing ang pangitain ng paglipat ng 5 sacred mountains ay simbolo ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya? Nagsimula na ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Tayo mismo, nakakapag-develop na tayo ng espiritual na lakas. Ay patunay na ang paglipat ng 5 sacred mountains ay ang unang tanda lamang Ang pagsisimula ng panahon ng pagpapalakas. Unang tanda, may iba pang pangitain? Hindi ninyo nakikita. Kanina lang sa kalawakan. Bumaba ang isang gintong liwanag. Ito ay pinoprotektahan ng mga simbolo. isang pangunahing espiritual na lakas. At ito ang susi. Para buhayin ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya sa Earth. Gintong liwanag? Yun kaya ang gintong liwanag na bumabalo sa langit. Bago magsimula ang pangitain, Kapag ang pangunahing espiritual na lakas ay kumalat sa buong mundo, ang mga espiritual na ugat sa mga bundok at ilog sa pag-stimulate ng espiritual na lakas ay magigising. Ang mundo ay magsisimulang gumawa ng sarili nitong espiritual na enerhiya at sa kalamangan desert kung saan mag-ugat ang pangunahing lakas. Bubuhos ang isang malakas na ulan Ang tuyot na buhangin na libu-libong taon nang natutuyo. sa isang gabi lamang magiging isang oasis. paano mangyayari yan? Ang Taklamakan Desert, ang pinakatuyong lugar sa buong mundo. Paano ulan doon? Ang disyerto na magiging oasis. Impossible. Hindi ako naniniwala. Libu-libong taon na tuyong buhangin. Sa isang gabi ay magiging oasis. Hindi yon ordinaryong ulan. May espiritual na lakas ang ulan. Dahil sa espiritual na lakas, kaya nagiging oasis ang disyerto. Ito ang patunay ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Ama ba? Kahit hindi kayo maniwala, okay lang. Sasakluban ng espiritual na lakas ang buong mundo sa loob lamang ng 0 minuto. At pagkatapos ng 0 minuto, Maaari ninyong patunayan sa inyong sarili kung totoo ang sinasabi ko o hindi. Sinasabi mo ba na pagkatapos ng 0 minuto, ulan sa disyerto, paano mangyayari yan? Ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya? Paano kaya nangyari ito? Kahit bumalik ang espiritu, bakit ka gumastos ng napakaraming pera? Sa mga bato, para sa pagsasanay, ginastos mo na lahat ng pera natin. Wala nang matitira, ano pa ang magagamit mo para magsanay? Ano ang sinabi niya? Kahapon, bigla niyang sinabing darating na ang katapusan. At tataas ang presyo ng mga bato sa loob ng 3 araw. Pinabili niya ako ng maami. Pa sa malaking gagamitin. Sinabi mong ang mga bato ay magiging kapaki-pakinabang pagkatapos bumalik ang espiritu. Ano iyon? ang mga bato ay nagpapaunlad ng espiritu at nagiging espiritu bato na makakatulong sa pagsasanay. At ito ang pinakamahalaga, ang pinakasusi. Mayaman para sa bagong panahon ng pagsasanay. Kaya bumili ka ng napakaraming pira-piraso. Dahil, Ang pagbabago ng bato sa espiritu bato, hindi nakasalalay sa kalidad nito. ganun pala. Kung ganun, mas magiging mahal ang mga bato pag naging espiritu bato. Sinabi ko na, Sa nakaraan, kayong lahat ang nagtanggol sa akin. Ngayong buhay na ito, ako naman ang magtatanggol sa buong pamilyali. At ang inihanda kong 40 bilyong halaga ng mga bato, ito ang magiging pinakamalaking kapital ng pamilyali. Bumili ako ng bodega sa Timog. at doon nakalagay ang 40 bilyong halaga ng mga bato. Kung pupunta kayo ngayon, baka makita ninyo ang Buong proseso ng pagbabago ng mga bato sa espiritu bato. Ikaw naman, hindi ka ba sasama sa amin? may taong kailangan kong makita. Isang tao na napakahalaga sa akin sa nakaraan. Si Linghing. Bakit siya nawala? Tara na, pumunta tayo sa bodega. Nakita na kita muli. Guro. Ikaw, Buwisit na bata. Ang susunod mong daan. Ikaw na ang maglalakad. Tandaan mo. Ang mabuhay lamang ang may pag-asa. CJ. Ewen.
Nandito na ako. Guro, sa nakaraan, hindi mo kailanman sinabi sa akin ang tungkol kay Gumanay. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na, umiiyak ka sa iyong pagtulog. Tumatawag sa pangalan niya. Doon ko lang nalaman na ang aking guro na tila malaya ay mayroon din. Hindi mailabas na paghihinagpis sa puso. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Magsalita ka. Ano iyon? Ano ang ginawa mo sa asawa ko? Huwag, mahal. Hindi. Bakit? Sino ka ba talaga? Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Huwag kang mag-alala. Narito ako para tulungan ka. Nakita ko mismo, ikaw ang pumatay sa asawa ko. Sabi mo tutulungan mo ako. Wala naman tayong problema. Bakit mo pinatay ang asawa ko? Guro, naniniwala ka ba sa mga cultivator sa mundong ito? Anong cultivator? May sira ka ba sa ulo? Ito. Ito ba ang nagpalabas ng gintong liwanag na ito? Sino ka talaga? Ano ang ginawa mo sa akin? Ako. Nararamdaman mo ba? Ito ang spiritual energy. Ang spiritual energy ay nakakapagpalakas ng katawan at nakakapagpagaling ng mga pinsala. Kanina, dinala ko ang lakas na ito sa pamamagitan ng Jade Pendant. Ini-inject ko ito sa katawan ng iyong asawa. Ang spiritual energy nito ay maaaring patuloy na magpagaling ng mga pinsala at tumulong sa kanyang paggaling. Spiritual energy pala ito. Huwag kang mag-alala. Ang spiritual energy ay nagpapagaling sa kanyang katawan. Binalot ng spiritual energy ang lahat ng tissue sa kanyang katawan, kaya hindi ito matutukoy ng mga instrumento. Nagpakita ang mga kababalaghan. Ang spiritual energy sa Earth ay muling bubuhayin. Tanging ang Jade lamang. Ang tanging bagay na maaaring mag-imbak ng spiritual energy. Jade. Ito ay Spirit Stone. Nagsimula na ang pagbabalik ng spiritual energy. Ang Spirit Stone ay maaaring patuloy na sumipsip ng lahat ng spiritual energy sa mundo upang patuloy na magbigay ng enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay maaaring ganap na palitan ang function ng puso. Pero bakit mo ako tinutulungan? Dahil sa nakaraang buhay, ikaw ang nagligtas sa akin. Nakaraang buhay? Ako ang nagligtas sa iyo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sa araw na ito sa nakaraang buhay, dumating ang primal spiritual energy sa Earth. Nagsimulang muling mabuhay ang spiritual energy sa Earth. Lumitaw ang mga cultivator. Nagkalat ang mga demonyo at pumatay ng mga buhay. Lahat ng tuntunin sa mundo ay nagbago. Ang pag-cultivate lamang ang tanging pag-asa. Kaya, ibig mong sabihin, galing ka sa nakaraang buhay na iyon? Nagkakilala na tayo sa nakaraang buhay? Nagkita tayo sa ikalawang taon pagkatapos mabuksan ang Gate of 10,000 Demons. Noon, sa aking pamilya, dalawa na lang kaming natira. Ang pinsan ko at ako. Nagtatago kami at tumatakbo. Nakaligtas kami sa kamatayan, ngunit sa huli ay nahiwalay kami sa isang bigla ang pag-atake ng mga demonyo. Noong panahong iyon, tanging ikatlong antas lamang ang abot ko. Kung sakaling makaharap ng halimaw, tiyak na mamamatay ako, walang pag-asa. Ngunit bigla kang dumating, sa panahong iyon na lahat ay nag-aalala para sa sarili. Walang pag-aatubili mong iniligtas ako.
Hindi mo ako itinuring na pabigat, hindi mo ako iniwan, ipinagtanggol mo ako. Tinuruan mo akong magsanay at upang ipagtanggol ako, ikaw ay nag-alay ng buhay. Bago ka mamatay, sinabi mo sa akin, mabuhay ng maayos. Sa buhay may pag-asa, ngunit sa huli. Hindi ko pa rin nagawa. Pagkatapos, umabot ako sa tunay na daigdig, naging isa sa pinakamataas sa buong mundo, ngunit huli na. Ang lakas ng mga demonyo ay hindi na matatalo, ako ang pinakabata sa tunay na daigdig. Lahat ay nagtanggol sa akin hanggang sa huli. Akala ko may pag-asa pa, ngunit sa huli. Ako na lamang ang natira sa buong mundo. Ginawa ko ang lahat, ginamit ko ang lahat ng paraan. Ngunit wala pa ring magagawa. Walang pag-asa talaga. Huli na ba? Bakit? Pagbabalik ng espiritu, ang Jade ay binibigyan ng buhay ng espiritu, nagiging espiritong bato. Mahalagang mapagkukunan para sa pagsasanay. Lahat ay nag-agawan para sa espiritong bato, kaya napalampas ang mahalagang 10 taon ng pagsasanay. Pagkatapos ng 10 taon, lumabas ang mga demonyo. Ang kanilang pag-unlad ay hindi na natin matatalo. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Ipaaga ko ang panahon ng pagsasanay. Wakasan ng pagbabalik ng espiritu, ang 10 taon ng kabuluhan ng sangkatauhan. Gagabayan ko ang sangkatauhan sa pagsasanay, magtuturo ng maraming malakas na tunay na daigdig, tanging ganito. Kapag binuksan ang pinto ng libu-libong demonyo, matatapos ang lahat. Ano ito? Walang problema, di ba? Magsisimula na ang pangunahing espiritu, ganap na binuhay ang espiritu ng mundo. Ang mga bundok sa lahat ng dako ay magigising bilang espiritong ugat. Espiritong ugat. Kinling Mountains ay humahati sa hilaga. Han River ay yumuyuko sa lupa, Tai by Snow ay nagbibigay buhay sa bukid. Zongnan's Clouds ay nagtatanggol sa espiritu ng lupa. Lahat ng kilalang bundok at dragon veins sa kasaysayan ay magiging espiritong ugat sa tulong ng espiritu. Ang pagbabago ng Jade sa espiritong bato mula ngayon. Ginoong Chen, ang monitoring station sa kalawakan ay nagpadala ng mensahe. Ang gintong liwanag na iyon, pagdating sa mundo, nawala. Walang anumang epekto. Ano naman sa disyerto? May natuklasan ba ang meteorological bureau na abnormal? Ang meteorological monitoring station ay nagpadala rin ng mensahe. Ang buong taklamakan desert. Walang anumang abnormal na panahon at walang anumang palatandaan na malakas na ulan. Buti naman at okay ka. Sir Chen, may dumating na madilim na ulap, umihip na ang hangin. Sa ibabaw ng Taklamakan Desert, may lumitaw na tropical high temperature air mass na may lawak na mahigit 300 at 30,000 kilometro. Talagang ulan, isang walang katulad na super malakas na bagyo. Ano? Sir Chen, ito. Tingnan mo. Parang dragon ito. Hindi ba sa alamat lang lumalabas ang ganito? Ano na ba ang nangyayari sa mundo? Tama siya. Una, ang kakaibang paglipat ng 5 Sacred Mountains. Ngayon naman, ulan sa disyerto at paglitaw ng totoong dragon. Susunod na, ang pagising ng Spirit Veins, magiging Spirit Stone ang Jade. Anong nangyari? Sir Chen, kanina lang. Nadetect namin na maraming mountain ranges sa Dacia ang biglang naglabas. Na malakas na energy fluctuations, kasabay na malakas na energy light pillar phenomenon. Hindi alam ang composition ng energy. Hindi namin ma-analyze. Na-detect lang namin na sobra na ang lakas ng energy. Ang kuha ng satellite na ipadala na sa inyo. Tingnan nyo agad. Ito na ang pagising ng Spirit Veins, Sir Chen. Pagkatapos mahawaan ng Spirit Veins, magiging Spirit Stone ang Jade. Ito ang Spirit Stone. Bilis, puntahan agad si Li Linghe. Opo. Ito. Ito ang cultivation technique. Pag-aralan mong mabuti, sundin mo.
Sapat na ang spiritual energy concentration ngayon para umabot ka sa foundation establishment stage. Kapag naabot mo na ang foundation establishment stage, magagamit mo na ang spiritual energy mo para palakasin ang katawan. Sa puntong iyon, lahat ng pisikal na sakit ay mawawala na. Mag-cultivate ka. Foundation establishment. Mag-cultivate ka agad. Kapag naabot mo na ang foundation establishment stage, bumalik ka sa akin. Naghihintay ako sa isang warehouse, 100 li sa timog ng lungsod. Mahal, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo, mahal? Anong nangyari? Parang hindi na ako masama ang pakiramdam. Parang puno ng lakas ang buong katawan ko. Magbabago na ang mundo. Breaking news sa eksaktong hating gabi ngayon. Naobserbahan ng Dacia Cosmic Observatory na isang golden unknown energy body ang tumama sa Taklamakan. Desert area, eksaktong lokasyon sa 36 degree 50 hanggang 41 degree sa 0 north latitude, 77 degree 30 hanggang 70 degree 20 east longitude. Pagkatapos, maraming lugar sa buong mundo ang sunod-sunod na nagulat. Ang unknown energy body alerts. Bumuo na ng expert research teams ang mga lugar para magsasa. Nangyari lahat ng sabay-sabay. Nagliliwanag ng malabay na ilaw. Ayon sa mga eksperto, ang pambihirang pangyayaring ito ay malamang na may kinalaman sa napakalakas na ilaw mula sa kalawakan na nagdulot ng pagliliwanag ng malaberde na ilaw sa lahat ng sabay-sabay. Hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan. Pinapayuhan ang lahat na protektahan ang kanilang sarili at huwag lumapit sa lugar ng kakaibang pangyayari. Totoo nga, tama si Linghi. Ang mga Jedi ay naging Spirit Stones. Lahat ng Jedi anuman ang kalidad ay naging Spirit Stones pagkatapos ng pagbabalik ng spiritual energy. Hindi tayo nilinlang ng batang iyon. Tumaas ng husto ang presyo ng Jedi, triple sa isang araw. Isang linggo lang, wala nang mabili kahit may pera ka. Wala nang mabili kahit may pera ka. Sabi ko na nga ba, si Lilinghi ay hindi magloloko sa ganitong bagay. Lolo, tiyuhin, tiya, ang mga Spirit Stone na ito ay nagkakahalaga na milyon-milyong bises kaysa sa dating mga Jedi. Ito ang magiging pundasyon ng Pamilya Li. Sa darating na panahon ng pangkalahatang pag-cultivate, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Pamilya Li. Tataas ang Pamilya Li ng husto. Mabuti naman. Huwag masyadong magalak, gumastos ang Pamilya Li ng 40 bilyon. Bumili ng Jedi, napakalaking usapin iyon. At ang pagbabago ng Jedi sa Spirit Stones ay malaking usapin din, ngayon. Ay malamang na naging sanhi ng malaking pagkagulat, siguradong lahat ay nag-iimbestiga ng dahilan. Kapag nalaman ng mga tao ang halaga ng Spirit Stones, ay tiyak na magkakaroon ng madugong labanan. Ang Pamilya Li ay tiyak na unang tatamaan. Kaya, ang pinakamahalaga ngayon ay magsimula agad sa pag-cultivate. Ganito rin nangyari sa nakaraang buhay, pagbabalik ng spiritual energy. Naging mahalagang bagay ang Spirit Stones ng isang gabi lang. Nagtutulakan ng lahat para makakuha, kaya sumiklab ang 10 taong gulo sa mga resources sa panahong iyon. Napakaraming nasawi nang lumabas ang mga demonyo, ang mga tao ay wala ng lakas para lumaban. Ito ay prosesong tiyak na mangyayari. Biglaan itong lahat, naiwan ang mga tao sa dating lipunang may batas. Sa isipan, iniisip pa rin kung paano kumita ng pera. Isang pagkaantala, sunod-sunod na, kaya sa nakaraang buhay, ganap na natalo ang sangkatauhan. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-cultivate, lahat tayo mag-cultivate agad sa nakaraang buhay. Pagkatapos ng pagbabalik ng spiritual energy, may mga tao nang nag-cultivate. Maraming may kapangyarihan at may pundasyon na grupo, mayroon silang kaunting mga aklat tungkol sa pag-cultivate sa panahon ngayon. Ang kapangyarihan ang siyang lahat. Ituturo ko sa inyo ang mga pamamaraan at magsisimula na tayong magsanay kaagad. Saich, Li Linghe, mula ngayon ang Pamilya Li ay ipapamahala na sa iyo. Makikinig kami sa iyo. Ako ang gagabay sa inyo sa pagsasanay. Sundin ang mga pamamaraang ituturo ko. At subukang i-absorb at paikutin ang espiritual na enerhiya sa loob ng inyong katawan. Ikot ito sa buong katawan. Magkakaiba ang talento ng bawat isa, kaya magkakaiba rin ang oras ng pagsisimula. Sa panahong ito, patuloy akong mag-ayos ng espiritual na enerhiya para tulungan kayo. Tandaan, kailangan tuloy-tuloy ang pagsisikap, huwag magpapahinga.
bukas, narating din natin ang puntong ito. Kaunti na lang ang oras ko. Malamang may nakapansin na sa pagbabago ng mga batong ito. Kapag matagumpay na nagsimula ang tatay at iba pa, kailangan ko ring magsanay agad. Naku, ang hirap paniwalaan. Bakit kumikinang ang mga batong ito? Hoy, Lauwan, Boss Gia, may malaking problema. Biglang nagliwanag ang mga batong ito sa akin. Nagberde, parang nagbabago. Ano? Ganon din dito sa akin. Takot nga akong hawakan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Parang, konektado ito sa mga balita. Hindi pwede. Kailangan kong magtanong sa iba kung may nakakaalam. Mukhang maganda ito. Kapag may nalaman ka, sabihan mo agad ako. Sige. Maganda ito. Boss, may malaking problema. Boss, ano ba yan? Ang ingay mo? Kamay, tingnan mo ang kamay ko. May sakit ka ba? Bakit ko titingnan ang kamay mo? Ano to? Gumaling ang kamay mo? Naalala ko, wala kang hinlalaki noon. Boss, tingnan mo. Kanina, sinubukan kong tingnan kung bakit kumikinang ang batong ito. Nang mahawakan ko ito, bigla akong naramdaman ng kakaibang ginhawa, parang binalot ako, tulad ng pagligo sa mainit na bukal. Nang magkamalay ako, gumaling na ang kamay ko. Ano? Anong nangyari? Nakakapagpagaling ang kumikinang na bato? Boss, totoo ito. Bli, susubukan ko rin. Ito. Boss, Hindi ako nagkakamali, di ba? Totoo ito. Kayamanan ito. Tunay na kayamanan. Yayaman tayo. Sabihin mo sa akin, ilan ang natitira? Sa imbakan natin, sa warehouse natin ngayon, may mga 300,000 toneladang hilaw na materyales. At mga 80,000 toneladang tapos na produkto. Kabuuan, mga 400,000 tonelada. Ano? 400,000 tonelada lang ang kabuuan? Naalala ko, may milyon-milyong tonelada tayong stock noon. Boss, yung mga lumang stock natin, yung mga basurang bato at retaso, ipinagbili natin lahat kay Boss Lee noong isang araw. Nakalimutan mo na? gusto kong bumili ng mga batong ito. Hindi tapos na produkto, hindi basura. At hindi rin yung mga hindi magagamit sa alahas. Kahit scrap jade, kukunin ko. Magkano ba stock mo? Tungkol sa Rowstone ang sinasabi mo, Boss Lee, meron yan. Sa akin pa lang, may 5 bilyon na stock. Depende na lang kung magkano kaya mo. Bigyan mo ako ng 4 bilyon. Ano po, Boss Lee? Ano sinabi mo? Scout ko ang buong mundo. 4 bilyon yan, down payment lang. Bayad ngayon. Dagdag pa ang 30 bilyon. Mabibigay ko ngayon. Pero, ganun ba karami stock mo? Boss. Okay ka lang? Sabihin mo, yung scrap jade sa warehouse natin. Yung mga tira, nagbago ba? Nag-glitter ba? Hindi ko alam, lahat ng scrap at tira. Naibenta na kay Boss Lee, kung ganito ang sitwasyon. Mukhang pareho. Ano na naman, boss? Ay naku. Nakakasira ng plano. Ano ba talaga, boss? Anong plano? Hindi mo ba maintindihan? Kung lahat ng jede, magiging mamahalin. Yayaman si Li Linghe. Ano naman? Ang presyo ng jade, depende sa quality. Mas maganda, mas mahal. Ang binili ni Boss Lee, scrap at tira lang. Kahit mag-glitter, mas maganda pa rin sa atin. Paano kung ngayon, quantity ang basehan, hindi quality? Ay, may problema talaga. Bakit hindi ko naisip? Si Li Linghe, presidente ng isang listed company. Tuso na parang unggoy. Bakit bibili ng basura? 3 araw lang ang nakalipas. Kaya pala nagmamadali siya. 2 araw pa lang. Tapos nangyari ito, kung hindi niya alam ng maaga. Impossible. Meron bang ganito? Paano niya nalaman, si Li Linghe? Paano niya nalaman ng maaga, boss? Kumita tayo ng 4 bilyon sa kanya. Bago kumalat ang balita, mag-stock din tayo ng jade. Stock ka? Hindi mo ba nabasa ang balita? Pagkatapos ng gabi, lahat ng may jade. Malalaman na to. Bago ka pa dumating. Yung may-ari ng jade sa South Africa, si Wan Shanking, tumawag. Nagtanong. Ang bilis. 4 bilyon lang? 4 bilyon lang ang kinita natin. Abangan mo.
Bukas, tataas ang presyo ng jade. Binili niya ang 4 bilyon kong stock. Bukas, pwedeng ibenta ng 40 bilyon. Pwede yan. At saka, mas marami pa stock niya kaysa diyan. May iba pa siyang stock sa kamay. Isinangla niya ang lahat ng ari-arian ng Lee family. Nangutang ng 40 bilyon at bumili ng mga basurang jade sa buong mundo. Sa loob ng 2 araw, nakapag-ipon siya ng hindi bababasa. 20 hanggang 30 milyong toneladang stock. Daang-daan na mabibigat na truck ang ginamit para lang sa paghahatid ng mga ito. Mula noong nakaraang araw, hanggang 2 oras lang ang nakalipas. Alam mo ba kung gaano karami ang stock niya? Kahit isang benta lang. Alam mo ba kung magkano ang kikitain? Dapat pala. Naging mas maingat ako at hindi ko siya binentahan. Bakit hindi ko agad naisip ito? Ako pa ang natawa sa kanya. Pero sa huli, ako pala ang tanga. Tungkol po ba sa raw na jade ang sinasabi ni Boss Lee? Meron po syempre. May stock po ako na hindi bababa sa 5 bilyon. Depende na lang po kung gaano karami ang kailangan ninyo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng 4 bilyon. Kumita lang ako ng 4 na bilyon. Pero yung hayop na lilinghi, binawasan pa ako ng 1 bilyon. Nakakagalit. Boss. Sa sitwasyon ngayon, huwag po kayong magalit ng sobra. Baka masaktan ang katawan ninyo. Kung hindi, ipakalat natin ang balita na marami siyang jade. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ipakalat natin na marami siyang jade. Walang kasalanan ng tao, pero ang kayamanan ay parusa. Hayaan natin iba ang magkagulo sa kanya. Ama, unahin muna nating tumayo. Ama, diretso na ako sa boss na nagbenta sa kanya ng jade. Magtulungan tayo at agawin natin sa kanya. Ama, tama, agawin na lang natin. Tawagan ko na. Ano ang nangyayari? Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Sino ka? Ano ang gusto mo? Ito ang 1 bilyon. Gusto ko ang lahat ng jade sa kamay mo. Ano? 1 bilyon lang para sa lahat ng jade ko? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Umalis ka. Hindi ka welcome dito. AMM. Ano ang nangyari? Bakit lumipad ang boss? Wala akong oras para mag-aksaya sa iyo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Magbigay ka ng lahat ng jade o mamamatay ka. Sino ka talaga? 3. Ano ito? 2. Ibibigay ko. Ibibigay ko ang lahat. Ibibigay ko. AMEA. Gino, mayroon akong halos 300,000 toneladang kalidad na hilaw na materyales ng jade. At 80,000 toneladang tapos na produktong jade. Kabuwang halos 400,000 toneladang stock. Bigyan ninyo ako ng address. At ipapadala ko agad, hindi, personal kong ihahatid sa inyo. Sigurado ka bang 400,000 tonelada lang? Totoong-totoo po, Ginoo. Paano ako magtatangka na lokohin kayo? 400,000 tonelada lang talaga ang stock ko. Kung hindi kayo naniniwala, pasurin ninyo ang warehouse ko. Ano ang nangyayari? Ang malaking kumpanya ng jade na ito, ang stock nito ay hindi pa umaabot. Sa ilang mga tagagawa ng jade, at hindi lang ito ang isang kumpanya. Kamakailan lang ba, may taong malakas ang pagbili ng jade? Meron nga, 2 araw lang ang nakalipas. Ang chairman ng Longteng Group, na si Lilinghi, ay dumating sa akin. Bumili siya ng 4 bilyon, na halaga ng 1.6 milyong toneladang hilaw na jade. Hindi lang iyon. Isinangla niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya, para makautang ng 40 bilyon. At nagsimulang mag-ipon ng jade sa buong mundo. Totoo ba talaga yan? Totoo po, Ginoo. Sa aking palagay, si Lilinghe ay mayroon na ngayong hindi bababasa. At 10 milyong toneladang jade. Kaya nga, walang gaanong stock sa mga pabrika ng jade na napuntahan ko. May nauna na pala, si Lilinghe. Hindi ko siya kilala. Ginoo, alam ko kung nasaan si Lilinghe. Isasama ko kayo. Magaling. Dahil sa iyong sinseridad, pagkatapos nito, hindi ka mawawalan. 2 kang oras. Ipadala mo ang lahat ng jade na hawak mo. Sa palasyo ni Prince Zenbi. Ano? Ikaw ba si Prince Zenbi? Puntahan mo ang lalaking. Lilinghe. Sabihin mo sa kanya, bibilan ko ng 300 bilyon ang lahat ng jade niya. Dating ako. 300 bilyon? Huwag mo nang alalahanin iyon. Sundin mo lang ang sinabi ko. Gusto kong malaman kung swerte lang ba siya o talagang
May nalalaman siya. Naiintindihan. Gawin mo na. Prince Zenbi. Totoo. Talagang si Prince Zenbi ng alamat. Hahaha. Li Linghi, Li Linghi. Ano na ang gagawin mo ngayon? Boss, magpadala ka agad ng tao kay Prince Zenbi. Tapos sumama ka sa akin, hanapin natin si Li Linghi. Sige. Sedge, sasabihin ko na kay Ginoong Chen. Ay, alam ko na. Ginoong Chen, may balita. Sa merkado ngayon, may malakas na bumibili ng jade. Kahit na, may mga parang cultivator na lumalabas. Ang bilis. Tiyak ba ang balita? Tiyak. At, may balita rin mula sa palasyo ni Prince Zenbi. Lumitaw si Zhao Guhong. Siya rin ay malakas bumili ng jade. Zhao Guhong? Sigurado bang si Zhao Guhong? May larawan ba? Naisend na po sa inyong tablet. Alagang si Zhao Guhong. Hindi siya patay? Ginoong Chen, may problema ba? Ang Zhao Guhong na ito, 20 taon na ang nakalilipas, ay dapat patay na. Paano siya nabubuhay? At, sa larawan, mas bata pa siya kaysa 20 taon na ang nakalilipas. Ano? Baka talagang cultivator siya? Si Zhao Guhong, may kakaibang ugali. Mahirap pakisamahan, mabagsik, at ayaw sumunod sa utos. Kung siya ay isang cultivator, magkakagulo ang mundo. At ngayon, malakas siyang bumibili ng jade. Ibig sabihin, alam niya ang ginawa ni Li Linghi noon. Hala, bilisan niyo. Kailangan kong makita siya agad. Nasa panganib si Li Linghi. Nagkaroon na talaga ako ng spiritual power. Cultivator na ako. Ang sarap ng pakiramdam. Mas nararamdaman ko ang katawan ko. Mas malinaw ng 1,000 beses. Nakikita ko pa ang loob, ang pagdaloy ng spiritual power. Ito ba ang internal vision na sinabi ni Li Linghi? Ito ba ang pakiramdam ng pagiging cultivator? Ang saap. Gumaling ang mata ko. Kuya, mukhang mas bata ang mukha mo. Totoo nga, nang mabuo ako, ramdam ko agad. Bumata ang katawan ko ng 10 taon. Wala nang sakit sa likod. Wala nang sakit sa tuhod. First stage na. Nakaabot na ako sa first stage. Lolo, Tio, Tia. Kamusta ang pakiramdam ng pag-breakthrough? Sobrang ganda. Sobrang ganda. Inihanda na ni Linghi ang lahat ng daan para sa atin. Tapos nagduda pa tayo sa kanya. Tandaan ang sinabi ko. Mula ngayon, ang aming pamilyali, susunod lang kay Linghi. Huwag nating siyang pabigatin. Naiintindihan niyo ba? Mahalagang sandali ng breakthrough ni Linghi ngayon. Lumabas muna tayo. Huwag nating siyang istorbohin. Aray. May darating. Sino kayo? Nasaan si Li Linghi? Papuntahin niyo siya rito. Bilisan niyo. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo kay Linghi? Ako si Jia Wanjing, ang presidente ng Universal Jade Group. Papuntahin niyo si Li Linghi. May negosyo ako sa kanya. Impossible. Sino ang may gawa nito? Ang dating presidente. Ang access ni Li Linghi. Ngayon, maaari lamang masundan ang access papunta sa isang kumpanya na mina ng jade na tinatawag na Universal Jade. Ikaw? Kilala mo ako? Boss Jia, sabihin mo sa akin ang negosyo. Kung ito ay tungkol sa pagbili ng jade, huwag mo na lang sabihin. Hindi kami nagbebenta. Hindi. 3 trilyon. Kailangan ko ang lahat ng jade na binili ni Li Linghi noon.
Hindi binibenta. Baliw ba kayo? 3 trilyon ito. Bago pa sililingin, bago nyo binili ang JD, 4 na bilyon lang, 30 bilyon. Malaki ang kinita nyo. Sigurado kayo na ayaw nyo ibenta? Akala ba nyo? Wala kaming alam? Boss Gia. Umuwi na kayo. Ayaw ng simpleng usapan. Gusto nyo mahira. Sabihin ko sa inyo, kinakatawan ko ang Prince of Zenby. 30 bilyon. Hindi ako ang kailangan. Si Prince of Zenby ang kailangan. Hindi nyo ibibigay? Prince of Zenby. AME. Hindi nyo kilala si Prince of Zenby. 80 taon na ang nakalipas. Naglaban sa hangganan, nagtamo ng dakilang tagumpay. Si Prince of Zenby. Si Zhao Guhong, may kakayahan siyang magpagiba ng langit at lupa. Saan man siya pumunta, nagbabago ang mundo. Lumilipad ang mga ibon, tumatakbo ang mga hayop, iginagalang ng libo-libo. Si Zhao Guhong pala siya? Kuya, kilala mo siya? Si Zhao Guhong. 30 taon na ang nakalipas, parang alamat, halos. Namuno sa isang panahon. 20 taon na ang nakalipas, may balita. Lihim na sugat, dapat ay patay na siya. Hindi ko inakalang buhay pa pala siya. E di mahigit 100 taon na siya ngayon? Paano possible yun? Hoy, huwag nyo nang isipin kung possible o hindi. Itatanong ko lang, kailangan ni Prince of Zenby, ibibigay nyo ba o hindi? Mag-cultivate. Lahat mag-cultivate tayo ngayon din. Sa nakaraang buhay. Pagkatapos ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya, lumitaw na ang mga cultivator. Sa panahon ngayon, ang lakas ang siyang lahat. Anong gagawin natin? Kung hindi ako nagkakamali, si Prince of Zenby ay cultivator din. Batay sa kayamanan ng Prince of Zenby Estate, ang lakas ni Zhao Guhong, tiyak na mas malakas kaysa sa atin. Baka, mas malakas pa kay Linghi. Ano pang iniisip nyo? Si Prince of Zenby ba ay kayang haminin nyo? Ang gusto niya, walang makakapigil. Ngayon pa lang, binibigyan pa kayo ng 30 bilyon. Ayaw lang niyang lumaki ang problema. Binibigyan kayo ng mukha. Ito ay biyaya. Kapag nagalit si Prince of Zenby, ang matanda, mag-ingat kayo, baka mawala ang tao at ang pera. May hangganan ang pasensya ko. Sagutin niyo ako ngayon, ibebenta. O hindi? Hindi? Ano? Hindi namin ibebenta ang Jade. Kahit sino pa ang dumating, pareho lang. Kahit sino pa ang dumating, pareho lang. Mag-ingat kayong lahat. Ang lakas. Sila. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sila naging ganito? Baka dahil sa Jade? Gaya nga ng inaakala ko. Binili ni Lilinghi ang Jade para mag-cultivate. Sabi ko na, paano naging ganoon kaswerte? Pero okay lang, tinanggal nyo ang problema ko. Ano to? Ang pangit naman. Aray. Ang lala, mas nakakatakot pa to kaysa. Sa opisina noon, daang bises pa. Anong gagawin? Ngayong, critical point ng breakthrough ni Linghi, hindi dapat madisturbo. Si Li Linghi, yung nagkukultivate sa loob, di ba? Ang tapang, patay na ang pamilya, nagawa pa. Mag-cultivate. Ha, interesting. Huwag. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay yung mga walang modo. Aray, Hautsuan, tigil na. Ibibigay namin ang Spirit Stones. Nag-utos ka sa akin? Nagtitingin ka pa. Kuya, alam mo ba, lahat na nag-utos sa akin, namamatay. Patawad. Ikaw, nakita ko na si Prince Zenby. Kailangan ko pa ang mga li. Kakisuyo, hayaan mo na ang mga li. Sa susunod, dadalaw ako nang may regalo para magpasalamat. Ikaw lang? Hindi karapat dapat magpaawa sa akin. Ano? Aray. Zhao Guhong, alam mo ang status ko. Sigurado ka? Nagbago na ang mundo ngayon. Survival of the fittest na. Mas malakas ang kamao. Mas may say.
Wala nang saysay ang status at posisyon. Batang 2, ikaw. Ero, curious ako. Anong karapatan mo? Paipagtanggol ang mga insektong to? Baka. May espesyal na dahilan? Baka. Kay Lilinghi yan, yung batang yon. Sa kanya. Kasi sinabi niya sa akin. Kapag na-expose sa spiritual energy ang jade sa mundo, magiging spirit stone. Sabi pa niya. Sa isang taon, magbubukas ang 10,000 demon gate. Dapat magkaisa ang tao. O malilipol tayo ng demons. Alam niya pati yon? Ano pa? Aray. Alam niya ang cultivation techniques. Di na siya nagdetalye. Pero naniniwala akong marami siyang alam. Kaya pala, parang may mali. Techniques pala yon. Anong ibig mong sabihin? Li Linghi. Ang techniques na binigay sa kanila, mas maganda kaysa sa akin. Mas kumpleto ang techniques niya. Mas efficient. Aka-open lang ng spiritual energy. Nakaating na sila sa 2 grade realm. Ang galing talaga. Kaya dapat silang mamatay. Huwag. Anong nangyayari? Ikaw si Lilinghi. Tumayo. Siya ang prince ng Zenbi na si Zhao Guhong. Napakalakas niya, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mangyayaring masama. AMEA. Nagmamalaki ka, batang walang alam sa mundo. Bibigyan kita ng pagkakataon na putulin ang sariling braso at humingi ng tawad sa pamilya ko. Ha ha ha. Bibigyan din kita ng pagkakataon na papatayin mo sila ng sarili mong kamay. Iwan ko ang buhay mo, maging aso ka sa tabi ko. Wala na tayong pag-uusapan, no? Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa balak patayin ka agad. Interesado ako sa mga sikreto mo. Dahan-dahan kitang aralin. Ganoon ba? Linghi, ikaw, Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. ano to? Anong antas mo talaga? 4 grade ng Mortal Realm. Impossible. 4 TA grade lang pero ang lakas mo? Ito na ang lakas. Mukhang mahilig ka lang mang-api ng mahihina. Sa panahong pinagdaanan ko, ang mga tulad mo ang unang namamatay. Saan ka talaga galing? Fuda Wensin. Ha? Anong ginawa mo sa akin? Binigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mong malaman kung saan ako galing. Malalaman mo na agad. Anong ipinakita mo sa akin kanina? Zhao Guhong, itatanong ko sa'yo. Kung sa malapit na hinaharap, libo-libong demonyo ay sasalakay sa mundo ng tao. Ikaw, handang lumaban para protektahan ang sangkatauhan. Hindi ako handa. Bakit ka nag-cultivate? Sa sarili ko. Mabuhay. Kung alam mo ang tungkol sa 10,000 Demons Gate, sabihin mo sa akin, saan galing ang itim na spiritual power mo? May sikretong pamamaraan ang tribo ko. Pwede mag-cultivate ng spiritual power sa pamamagitan ng blood sacrifice at body refining.
Pwede akong magbago. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat ng ipag-utos mo. Pakiusap, hayaan mo mabuhay ako. Hindi ka magbabago. Sa nakaraang buhay. Dahil sa mga taong tulad mo makasarili. Nang aapi ng mahina, gumagawa ng gusto. Kaya nasadlak ang sangkatauhan sa wakas. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Ayoko. Aray. Linghi. Hala, nasaan si Zhao Guhong? Patay na. Ha? Alam ko, gusto mong itanong kung paano ko nalaman ito. Dahil naranasan ko na ito. Hindi mababago ang pagdagsa ng espiritu, ang pagbubukas ng pinto ng mga demonyo. At hindi rin mababago na ang sangkatauhan at mga demonyo. Ay magkakaroon ng huling laban para sa pag-iral ng lahi. Naranasan mo? At sa huli, Pagkatapos ng 80 taong madugong laban, natalo ang sangkatauhan. Walang natira. Kaya ngayon, dapat ako ang manalo. anong may tutulong ko? Sa ikatlong araw, tipunin ang iba pang 3 prinsipyo. Ang 3 dakilang tagapag-alaga ng Daxia at mga kinatawan. Ng iba pang puwersa sa loob ng Daxia, magtipon sa Zenbei Hao Mansion. Ipapahayag ko ang mga pamamaraan ng pagsasanay. Magtuturo upang ilikas ang mundo.